Ayan. Okay, first time ko makita si Miss Odette. Ay, Ayan, oh. hello Okay, sir. Good hello. afternoon po. Okay, good afternoon. Okay. So basically, na-mention ko naman na yung pinaka-topic natin dun sa may chat. Ang pinaka-cover natin, day one, it revolves around ano yung binibenta ninyo mismo. Like ano specifically yung binibenta ninyo, that's number one. Day two natin, iikot siya sa lead qualification tsaka scoring. So paano tayo magka-qualify ng leads? Kasi of course, alam nyo naman na to, hindi lahat ng leads ay mabibentahan natin. May ibang mga jejemon dyan, yung mga how much po, paano po, tapos for example, wala namang budget. We don't want to waste yung time sa kanila. Although hindi naman natin sinasabi na ano sila, na hindi sila karapat dapat nakausapin. Uh, we just want to make sure na as much as possible, we're maximizing our time. And then, yung pangatlo natin sa Miyerkules, doon natin pag-uusapan, paano tayo magti-take ng calls. Kasi may implemented naman na-implement naman na natin yung process ng lead qualification. Meron na ding sa may chatbot na rin na in-implement, which is na-send ko na kay Era last week. Tapos fourth, yung pang Webes natin, we'll talk about objection handling. So paano kapag may mga objection sila, ano yung tama at saka or ano yung ginagawa natin at saka ano din yung ibang better way to do it. Kasi minsan karamihan sa objection handling kadalasan na yung iba parang they're trying to make the prospect feel na sila yung mali, tayo yung tama. Okay, yan yung dapat na hindi natin ipaparamdam sa kanila kasi the moment na maramdaman nila na parang uy, edi ikaw lang yung tama. The moment na meron silang ganon, wala na tayong sense of connection with them. We want to make sure na naintindihan natin kung saan sila nanggagaling or ano yung reason nila behind it. Tapos tsaka natin sila nudge yung i-redirect lang natin. And then yung panglima, ito na yung upselling at saka asking for referrals. Okay. Kasi sayang naman, kumbaga may bumili na or kahit, whether bumili yan or hindi, we should be asking for referrals. Kasi kung nag-ads tayo, gumawa tayo ng content, ibig sabihin nun, meron na tayong binayad. Nagbayad tayo ng effort, nagbayad tayo ng pera para makakuha ng leads. Sayang naman kung hindi natin mapipiga yung value doon. Parang sayang naman kung hindi natin sila pwedeng kuhanan ng referral. Kasi sabihin na lang natin, kada isang kada 10 merong magbibigay ng isang referral tapos kada 5 referral makakapag-close ka ng isa, malaking bagay 'yon. Hindi naman na siya additional na gastos from us. Okay. So pag-usapan natin yung pagdating sa offer. Right now, familiar naman na kayo na sa ngayon, dalawa yung categories ng ideal customer profile natin. Number one, yung may mga negosyo na, sila yung unang best type ng kliyente natin. Kumbaga may pwesto na. Tapos pangalawa, yung mga empleyado. Okay. Share ko yung screen ko para makikita nyo din kung ano yung pinagbabasihan natin dito. Okay. There you go. Okay. From here, pagka sinabi nating offer, ito yung inaalok natin. When we say offer, ito yung parang kapalit. Okay? Parang, okay, kapalit ng pera mo, ito yung makukuha mo. Ngayon, ang question ko sa inyo, ano yung binibenta natin sa customer? Ano yung pinaka binibenta natin sa customer? An- Business opportunity. Okay, business opportunity. What else? Tiwala po. Okay, tiwala. What else? Okay, ito sobrang importante na kailangan natin tong klaruhin. Kasi for example, kapag ang iniisip natin, ang mindset natin, ang binebenta natin, i-close ko muna yung screen. Okay, kapag iniisip natin na ang binebenta natin sa kanila ay unit, uh, yung box na merong machine.
Pag yan ang mindset natin palagi, iikot ang paraan natin kung paano makipag-usap doon sa kaha, doon sa may box. O, kailangan klaro sa atin kung ano mismo yung binibenta natin. Okay. So dito, kailangan klaro sa atin na hindi tayo nagbebenta, hindi tayo nagbebenta ng Wi-Fi machine, ng computers, ng hardware. Hindi ito yung pinaka binibenta natin. Okay, ang pinaka binibenta natin ay revenue multiplication kung meron na silang negosyo. Tapos, asset-based extra income. When I say asset-based, ito yung mga bagay na nagdadagdag ng pera sa kanila. Yun yung asset. Okay, babalik tayo ngayon dito sa offer. Ano yung present pain? Ibig sabihin, saan sila nahihirapan? Yun yung sinosolve natin eh. Saan sila nahihirapan? Nahirapan sila dun sa daily income nila na limited. Limited lang yung pinagkakitaan nila. So, ibig sabihin, meron silang problema. Tatandaan natin na bibili at bibilang mga tao kapag ka nakakasolve ng problema yung ginagawa natin. Ito yung kailangan nating linawin. Ito yung kailangan nating consider. So for example, ah, kahit pa magbenta ako ng sobrang sobrang murang paracetamol, like napakamura, halos libre. Kung hindi naman masakit yung ulo niyo, bakit nyo siya i-avail? Kahit pa ba sabihin natin na, uy, ano, sobrang ganda nung product ko. Kung wala silang problema, wala silang dahilan para bumili. So ito yung kailangan nating hanapin. Kailangan natin laging hinahanap kung ano yung problema nila. Kasi pag walang problema, kahit pa sabihin natin, oh, ang ganda ng features namin, oh, mas mabilis to kapag ganito, oh, may technical support kami, oh, lifetime yung ano namin, yung support namin. Eh ano naman, as long as wala silang problema, wala silang pake dyan. So kailangan nating makuha yung pake nila by knowing kung ano yung pinaka-problema nila. So ito yung problema nila dito. Ito, yung daily income nila, limited. So mababa. Gusto nilang mas malaki kaso mababa. O kaya nakadepende lang sa isang source ng income. So kung empleyado to, nakaasa lang yan sa sahod. So yun yung example niyan. So kung nakadepende lang yan, problema yan. Kung gusto nila ng mas malaking kita. Kung empleyado sila, gusto nila na extra income, pero wala silang alam na negosyo, hindi sila marunong magnegosyo, problema yan. Kung takot silang mag-start ng negosyo kasi feeling nila sobrang komplikado niyan, problema yon. Ito yung mga inaalam natin. Okay. Klaro pa tayo dito so far? Malino pa? Okay. Yes po. Okay. Ngayon, ano yung outcome? Ibig sabihin, ano ba yung pangako natin sa kanila? Ito yung kapalit. May problema ka, ito makukuha mo. Ang makukuha mo ay ito. Kumbaga, turning your existing location na magiging siyang multi-income na hub. Mga plug and play na vending machines yan. Kumbaga, ang kapalit niyan, para mas maging specific, may additional ka na daily income na mo-monetize o na-convert mo into pera yung mga tumatambay sa inyo, mga nagpupunta dyan. Makakapag-start ka ng negosyo kahit na hindi ka business minded, business person, hindi ka nag-aral ng business school, kahit na wala kang technical expertise, meron kang side business. At magkakaroon ka ng semi-passive. When I say semi-passive, hindi naman siya passive na plug-in, na pagka plug and play, iwanan mo na. Siyempre, babantayan pa rin nila yan. Minsan may mga magpapapalit, minsan kumaga kailangan mo pa rin maasikasuhin, pero konting-konti lang. Versus yung magnenegosyo na, oh, ikaw yung magbebenta mismo. Okay, ito yung makukuha nila. Ito yung kapalit. Ito yung problema mo, ito yung mangyayari. So na picture out ninyo yung ah, yung point A nila, which is ito, tapos ito yung point B. Okay, point A nila, wala silang, hindi, kumbaga, wala silang masyadong malaking budget pa, hindi pa sila marunong sa negosyo. Dinadala natin sila dito. Magkakaroon ka ng negosyo na pwede kang magkaroon ng extra income na pagkakaperahan mo yung mga tumatambay sa inyo,
and then meron kang side business na hindi hindi technical, tapos semi-passive 'yan. So merong pagtawid, okay? Meron tayong tinatawag na pagtawid. Ito yung sobrang importante dito. Kailangan natin maintindihan na meron tayong pagtawid na ginagawa. Nililid natin sila, ito yung sitwasyon nila ngayon, dito natin sila dadalhin. Okay. Bakit sobrang critical nito? Karamihan ng mga nagbebenta, nakafocus sila dito sa tulay. Nakafocus sila dito sa tulay. Oh, maganda yung product namin. Oh, ito yung mga features niyan. Oh, ito yung mga benefits niyan. Oh, ito yung mga nagagawa namin. Oh, actually nag-add pa kami. Meron pa yung may bonus pa yan, may bundle pa yan, meron pa kami technical support and whatnot. Okay, hangga't hindi klaro na nandito sila, na kailangan nilang tumawid dito, wala silang paki dyan. Okay. So ngayon, from there, ito, bibilisan ko na lang ito kasi kabisado nyo na yan eh. Bakit naiiba yung offer ni Aira, ni Aira Center? Kasi plug and play, localized siya for for Philippine micro business, may hardware, may system, may guidance combined. Affordable yung entry level. Okay, so ito, ah, kabisado nyo na yan. Tatawid tayo ngayon sa paano siya made-deliver. Ito, alam nyo na to. So, merong kumbaga, when I say deliver, paano nyo ipaparating yung binibenta or ino-offer ninyo? Again, ano binibenta natin? Income. Income. Okay, income yung binibenta natin. Huwag natin kakalimutan. Baka mamaya mababalik tayo Commission. doon sa dati na ano eh. Baka bumalik tayo doon sa, piece wifi. Okay. Ang binibenta natin ay additional income. Income. And yun yung key dito, additional income. Kasi karamihan, kung wala sila income, hindi sila makakapag-invest. So, ang tatargetin natin, may pumapasok na. Either, sabi nga, meron na negosyo or merong trabaho, kaya lang, na-stuck sila sa trabaho nila. Okay, so again, ang binibenta natin ay additional income, extra revenue. So, paano natin dinideliver yon? Meron tayong physical. Okay, so dito papasok yung mga hardware. Ibig sabihin, ang binibenta natin ay extra income pero ito yung mga kasama niya. Kasama niya dyan, itong hardware. Kasama dyan yung installation or assistance kapag malayo, basic training, after sales support, at saka upgrade and bundle options. Okay. Ibig sabihin, ito yung binibenta natin, increase ng income. Doon sa increase ng income yan, ito yung mga kasama. Okay, kasi yung iba, may mga na-encounter ako, ang sinasabi nilang binibenta, yun lang hardware. May mga na-train ako noon about sa may mga coffee machines nila. Ang lagi nila sinasabi, oh, coffee machines binibenta namin. Hindi. Okay, hindi coffee machines sa binibenta ninyo. Kasama si coffee machines pero hindi yun yung primary na binibenta ninyo. Okay. Ang delivery niyan, delivery model, one time kapag ka bumili sila, may option na mag-upgrade. Kaya tuturo ko sa inyo kung paano mag-upsell. Tapos, option din na mag-bundle. Core components, lampasan na muna natin yan para mapabilis natin. Okay, pillars. When we talk about pillars, pagka pinag-usapan natin yung lagay ko dito. Ayan. Pag pinag-usapan natin yung pillars, bakit sobrang importante or bakit powerful yung binebenta ninyo? Inyong kailangan na ito, ah, bali, tinututukan ko lang yung ano yung kailangan natin tutukan. Accessibility. Pag sinabing accessible, madaling ma-access. Madaling ma-access, yun lang. Accessibility. Kasi affordable yan. Mura lang mag-umpisa. Hindi mo kailangan ng technical. Scalable. Pagka sinabing scalable, madaling
palaguin, madaling palakihin, madaling paramihin, scalable. Accessible, kumbaga, depende sa budget nila. Kung may budget sila na 15,000, pwede na ba silang magkaroon ng negosyo? Pwede na. Pwede na. Okay. Paano kung mga nasa 6,000 lang? Pwede na rin. Pwede Pisuigib. na rin. PCE give. Di ba? 5,500 yun. Okay. Pwede na silang mag-start. So, ibig sabihin, hindi mahirap mag-umpisa dito. May mga negosyo, for example, kung gusto nilang mag-franchise ng Jollibee, abutin ng milyon 'yan. Kung gusto nilang mag-franchise ng Andox or Chooks or kung ano man, pagdating sa franchising, kailangan ng malaking puhunan. Hindi accessible 'yon. Pero Mm. ito accessible. Kung gusto nila magnegosyo, for example, magkano nga abutin para mag-umpisa ng isang sari-sari store? 100,000. Mga ganun. Pwedeng 100,000, sabihin na lang natin kahit pa 20, 20K. Kasi may mga debote, may mga chichirya, may mga delata, sabon, shampoo, and then ito pang ano doon, ito pa yung kailangan nilang i-consider doon. Simplicity. Kasi kapag ka nagnegosyo ka ng tindahan, kailangan may nagbabantay. May permit. Oo, kailangan may permit. Ito, sobrang simple lang yan. Pag nilagay mo na yan dyan, basta meron silang internet, meron lang nakatambay doon, kahit pa nag-ML yung tambay, yung ano magbabantay niyan, walang problema eh. Yung nagbabantay sa tindahan, pwede ba mag-ML yon? Kapag ka umorder ng delata, tapos sunod-sunod sila, may inis pa yung tagabantay kasi nga nasa rank game sila. Okay. So simplicity. And then multiplication. Kapag ka nasasagad na nila isa, pwede silang magdagdag pero hindi sila nagdadagdag ng trabaho. Kasi same lang yung trabaho. Isa, dalawa, tatlo, apat, limang unit. Kailangan mo ba ng maraming tao para magbantay doon? Hindi. Okay? So madali siyang i-multiply. So accessible, scalable, simple, at saka multiplication possible. So ito, gusto ko matandaan nyo to so that kapag naging concern nila prospect na kasi baka hindi kasi ako marunong, hindi mo kailangang maging IT para magbantay diyan. Paano kapag ang budget ko nasa 15,000 lang, hindi mo kailangan ng 100K para mag-umpisa? Paano kapag lumaki na yan? Kahit lumaki yan, hindi mo kailangan magdagdag ng tao. Kahit nga ikaw lang eh. Silaks-silaks ka lang dyan eh. Okay. Klaro pa tayo so far? Mm. Okay. Next natin would be, meron tayong mga tier. May mga tier tayo. Ibig sabihin ng tier, may mga, ah, pag ibabundle natin yan, meron tayong mga entry level. Ibig sabihin, ito yung panimulain. Pagka hindi sila masyadong ma-budget, pwede to. Mid-tier, kapag may budget naman sila, yung kumbaga malaki-laki yung budget nila, tapos premium, ito yung pwedeng isang malakihang setup. Okay. Ito, pwede pa itong mas mababa kasi alam ko merong 5,500 eh. Yung sa may piso i-give. Okay. Papasok din siya sa entry level. Nilagay ko lang ng 15 para lang madaling tandaan. 15 to 35, pwede na silang mag-start. Okay. Meron lang tayong tier. Iko-consider ninyo na ito yung parang pinaka-basic na binibenta natin. Pero kapag ka di nila afford, pwede tayong bumalik dito. Pwede tayong bumalik dyan sa entry level. Okay. Ngayon, siguro kayo ibang part kasi hindi naman na siya ganun ka-relevant. Pupuntahan Yan. nat ang pupuntahan natin ngayon would be ito na. Ito, basahin niyo na lang 'to. Madali lang 'to. Yung kumbaga ano yung mga hindi kasama. Kunyari, hindi kasama sa offer niyo yung subscription. Hindi kasama sa offer niyo yung renovation. Okay, madali lang 'yan. Ito yung gusto ko natutukan natin.
Dalawa yung ICP natin. Or pagka sinabing ICP, Ideal Customer Profile. Oh, Pagka kasi sinabing, nandun sa oh, baba. pagka sinabing Ideal Nandun Customer sa baba. Profile, Tumulong pala sa siya. it means, pagka sinabing Ideal Customer Profile, ibig sabihin nito, dalawa yung category. Dalawa yung category ng mga customer natin. First category, meron na silang negosyo. Meron na. So nag-exist na yan, meron na silang negosyo. Yan yung first category. Ang second category natin, empleyado. Ito yung dalawa. Yan lang yung dalawang category natin. Of course, meron pang iba. Probably meron pang iba dyan. Let's say mga OFW. Pero papasok kasi sila dito sa empleyado eh. Empleyado sila sa ibang bansa. Okay, umpisahan muna natin to. Yung, ito, klaro na sa inyo to. Alam nyo na to eh. Turn existing foot traffic into income streams. Basically, ang pinaka ginagawa natin is madadagdagan yung kinikita nila sa tindahan. Sino tong mga to? May sari-sari store, may grocery, meron silang small retail shops, may mga water refilling station, or baga ito yung mga may micro business, may mga maliliit na tindahan, or may mga tindahan. Sila yung mga yan. Yung vehicle, again, pansinin nyo, hindi ito yung offer, ito yung vehicle. Piso Wi-Fi, piso net, piso igib, bendo. Ito yung outcome, one-liner. Okay. Para saan tong one-liner na to? Para lang madali natin tandaan na ang trabaho natin, basta pagka sinabing existing business owner, ang pinakaganap natin sa kanila, tinutulungan natin silang gawing yung small business nila, yung maliit na negosyo nila na maging multi-hub. Romel, ano yung ibig sabihin ng multi-hub? Okay, multi-hub basically, ito yung pwede silang magkaroon ng hindi lang sari-sari store. Kasi sari-sari store, okay. So may store ka na. Ano pa yung pwede nilang gawin? Pwede silang may piso wifi, pwede silang may piso igib, pwede silang may e-loading, pwede silang may payment. So nagiging multiple hub siya. Multiple income hub. Ngayon, ito mas interactive tayo ng konti. Pagka sinabing value, narinig nyo ba yung term na value? Narinig nyo na ba yung term na value? Or Yes po, halaga? sir. Okay. Pagka sinabing may halaga yan or may kwenta para sa akin yan, ano yung paano natin nasasabi na may kwenta sa kanila yung ino-offer natin? Okay. Paano natin nasasabi, "Oy, may kwenta yan." Or kasi may value, ibig sabihin may halaga. They'll pay attention. Papansinin nila. Pero ang question, paano natin masasabi? Ano yung basehan natin na may kwenta or may value siya? Okay. Solution siya sa pain points nila. Yes. Okay. Ito yung formula ng value. Ito hindi ako magte-take ng credit dito kasi si Alex Hormozzi yung originator nito. Pagka sinabing value, may formula yan. Dream outcome multiplied by likelihood of achievement divided by time delay times effort and Phew! sacrifice. Okay. Oops. Yung wrong spelling tayo dito. Okay. Ito yung formula ng value. Pagka sinabing value, ibig sabihin, para masabi na may kwenta to sa kanila, may halaga to sa kanila, kailangan, number one, align yan sa dream outcome. When we say dream outcome, ito yung gusto nilang mangyari. Ito yung gusto nilang mangyari. So, for example, kung sari-sari store,
may-ari ng sari-sari store, ano bang gusto nilang mangyari? May benta, may kita. Okay, may kita, may benta. Kung gusto nating palalimin, magkaroon ng mas maraming time sa anak, mas magkaroon Mm. ng maraming time sa pamilya, makagala. Kasi yung ibang may mga ibang may mga negosyo, hindi makalabas. Hindi makaalis. Nakagalan. Oh, hindi makagala. Basta Bakit? Kasi anong anong mentality nila? Kumbaga, anong sayang tumatakbo din. sa isip na? Sayang yung benta, di ba? Oh, pag nagbakasyon tayo, maglalabas na tayo ng pera. Tapos, mababawasan pa yung kita natin or hindi pa mapapalampas pa natin yung benta. So, anong excited yung mga yan? Excited lang yan sa holiday. Pero, ang tanong natin diyan, yung bang setup nila na ganyan na tsaka lang sila nakakapagbakasyon kapag ka may holiday na alam nilang hindi masyadong mabenta, tsaka lang sila makakalabas. Mm. So, yun yung dream outcome. Ngayon, pagka sinabing dream outcome, hindi porket maganda yung pangako, hindi porket maganda yung dream outcome, maniniwala na sila. Kailangan makikita nila na when they say likelihood, ano yung chance na mangyayari yan? Ano yung chance na mangyayari yan? Kasi kung mababa yung chance, for example, pag pinangakuan ko kayo, oy, Rain, basta pag nag-join ka sa akin, magiging milyonaryo ka. Ang gandang pakinggan, pero pag hindi kita pinakitaan ng proof na gumagana to, maniniwala ka ba sa akin? Hindi. Mm. Okay, hindi ka maniniwala sa akin kasi walang proof eh. Kumbaga, pagka nung inaral mo, nung inintindi mo, para naman imposible yung sinasabi ni Romel. Pag wala tong likelihood of achievement, babagsak lahat. Kasi ba't sila maniniwala sa'yo? Kaya pansinin niyo yung mga magagaling mambudol, ito, gets nila to, alam nila yan. Itong likelihood of achievement, gagamit sila ng mga sobrang mabulaklak na mga salita para lang mapapaniwala nila na mangyayari yan. Kaya pansinin nyo, ibang, ibang ang galing mag-recruit, ibang ang galing mangloko, gumagamit sila ng mga fake na testimonial para lang magawa to. Likelihood of achievement. Okay. So far, nasusundan nyo to? Apo. Klaro pa? Okay. Thank you. So, Time delay, ito yung gusto nating patasin. Ito yung gusto nating patasin. Ibig sabihin, kailangan mas mataas yung chance na madala natin sila sa dream outcome at mas mataas yung chance na matupad natin yon. Likelihood. Ito yung gusto natin patasin. Ito yung mga gusto nating pababain. Okay, ano to? Time delay. Pagka sinabi natin, uy, yung product ni Era, ah, pwede kanyang tulungan na kumita ng 300 per day to 1,500 per day. Semi-passive, kumbaga konti lang yung tatrabahuin mo. Pero kikita ka lang dyan after 1 year or 2 years. Palagay nyo gugustuhin nila mag-invest? Hindi. As much as possible, gusto nila mabilis. mm. Okay. Yun yung reason kung bakit gusto natin pababain yung time delay. Kaya pansinin niyo pag mabilis yung setup, mabilis yung reply, lalo silang excited. Pero kapag ka merong lead, may nagtanong, tapos ang reply natin kinabukasan pa o sa isang araw pa or next month kung kailan natin sila maalala, wala na yan. So yun yung time delay. Effort and sacrifice. Pagka sinabi namin, uy, kikita ka dito sa doon sa 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 piso wifi. Bali, ang gagawin mo lang diyan, kikita ka ng extra, sabihin na lang natin, meron kang extra na 500 per day. Sureball yan kasi ito yung mga testimonial namin. Tapos mabilis lang yan. 1 week nga lang, mababawi or sabihin natin, actually, 2 months lang, mababawi mo na yung puhunan. Like lahat ng pinuhunan mo. Pero, kailangan mo yung bantayan 24/7. Mm. Palagay nyo, gugustuhin nila to? Hindi. Hindi. Bakit? 24/7 eh.
Walang pahinga. 'Di ba? Kasi ang taas ng effort, Mm. ang taas ng sacrifice. So ito yung kailangan natin gawin. Kailangan natin pataasin yung likelihood of yung dream outcome, tas likelihood of achievement, pababain natin yung time delay at saka yung effort saka sacrifice. Okay. Ito yung quick question ko. Karamihan ng mga bumili sa inyo, bakit sila bumili? O, yung mga Siguro, nakabenta na. Balikan nyo lang kung sino yung mga nabentahan ninyo. Bakit sila bumili? Tapos subukan nyo ibangga dito. yung iba, syempre, additional income talaga. Okay. So Tapos dream yung outcome. iba na mga nagre-repeat buyer, parang gusto na nila yung time freedom. Okay. Kasi nakita nila na passive eh. Parang nagkukwenta sila sa akin eh. Parang kunyari kung maka-30 ako na ganyan. Eh Mhm. di okay na. Okay na yung parang monthly bills o yung monthly Mhm. na kailangan. Yes. So kung papansinin nyo, babalik ulit siya dito. Dream outcome. Dream outcome kasi kumikita sila ng halos walang ginagawa. Mm-mm. Okay. Likelihood of achievement. Ito, mga repeat buyer, di ba? Likelihood of Mm-mm. achievement kasi napatunayan natin na possible. Napatunayan nila sa sarili nila, ay, pwede pala. Legit pala. Kaya lalong Mm-mm. tumataas to. Tapos mababa lang yung effort tsaka sacrifice. Kaya kung papansinin nyo, check to, check to, check to. High value na yan sa kanila. Yung apat na yan. Yes. Oh, actually kahit na ito eh. Hindi lang nila na-mention pero most likely kasama to. Kasi kung ang nasa isip nila aabot pa ng 2, 3 taon, 4 na taon bago nila mabawi yung puhunan, uulit ba sila? Mm-mm. Hindi. Tapos. So dito yan. Dito siya papasok. Okay. Dito, ito yung gusto kong kumbaga, ito yung gusto kong i-pay attention ninyo. Kasi halos lahat ng conversation natin sa kanila, halos lahat, like literal, halos lahat, iikot sa usapang value. Example, pagka tinanong natin sila, ano ba yung pinaka-goal ninyo? Ano ba yung gusto niyo mangyari? Bakit kayo nagko-consider na magkaroon ng peace wifi? Di kasi magka-college na yung anak ko eh. Dream outcome. Kailangan ilalapit natin yung offer natin sa dream outcome nila. Parang every time na magsasabi sila ng gusto nilang mangyari, kailangan isipin natin, paano ko itatali yan dito? Paano ko itatali yan dito? Laging ganun yung mentality natin. Pagka sinabi, kasi minsan iba-iba yung sasabihin ng mga yan. Gusto ko lang pandagdag ng grocery, gusto ko lang mag-shopping, gusto ko lang gumala sana. Ang tanong natin palagi, paano natin itatali dito yan? Okay. Tapos may request pala ako, Era. 'Di ba may mga nagkikwento sa'yo kung paano sila, yung mga nagko-compute-compute sa'yo, yung mga repeat buyers ninyo, ah, Mm-mm. can you can you create case studies out of it? For example, si ganito, kahit na hindi nila, kunyari, tatanungin nyo kung okay sa kanilang ma-feature. Pero kung hindi, okay lang din. Tanungin mo Mm-mm. lang, kumbaga, sasabihin na lang namin kayo si person A. Or, Sabi. oo. Mm. Tanungin nyo lang, kumbaga, kailan sila nag-start. Ano yung unit na kinuha nila? Magkano na kinikita nila ngayon? Mm-mm. Oh. Kasi kailangan nyo yung gamitin as proof, patunay na legit to, or ito yung mga taong nakasubok na para lalo nating mailalapit yan doon sa likelihood of achievement. Gaano yan kaposible? Tapos doon din papasok si time delay. Kumbaga, the faster yung ganap natin, the faster yung implementation sa kanila, may ko-communicate natin na mababa yung time delay niyan.
Like sobrang bilis, parang ang bilis lang. Oh, si ano, yung isang store namin dito sa May Silang, nag-start yan sa amin nung December. Ngayon, pangalawang unit na niya, tapos hindi na siya naglabas ng sarili niyang pera. Yung pinanglabas niya ng panibagong unit, galing na yan sa ano, galing na yan dun sa kita. Galing na yan sa benta ng unit na kinuha niya sa amin. So 2 months lang, nabalik agad, tapos may panibago siya ngayon. So nangyayari ngayon, kumbaga parang sasabihin nyo na, so bali Mr. Customer or Miss Customer, Madam, yun nangyayari ngayon, yung pangatlo tsaka pang-apat niya na unit sa amin, wala na siya nilabas doon. Pero kumikita siya ng mga nasa 25 to 30 per month. Mm, mm, mm. Okay, so imaginein mo, nag-start siya ng 15, tapos meron na siyang 20, 30, ilang buwan na nakalipas? 5. So 20,000 times 5, naka 100K na siya. So parang ganon. Para lang meron tayong computation. Case study. Yes, case study. Let me know, pwede mo i-message mo ako, Ada, if just in case kailangan nyo ng parang pinaka-format for that. Oo, sige, kung meron ka, mas Mm. better. Kasi hindi na ako nagre-research, meron ka na eh. Mm. Sige. Sige. So far, klaro tayo dito sa may value. Okay sa akin. Mhm. Kila Rain, kila Vel, tsaka kila Miss Odette. Kila Odette. If a first name basis ko na kayo, ha? Okay Okay naman po. naman po. Okay. Alasin ko ngayon to. So ito yon. Ito yung, ito yung tinuturo ko kanina. Dream outcome. Ito yung mga gusto nilang mangyari. Ito yung mga indicator na legit siya, na mangyayari siya. Support class, tapos testimonials, yan. Yan. Pwede to, testimonials, and case studies. Quick deployment, may install sa bahay nila, yan. Lesser yung lessen yung effort sa sacrifice. Minimal yung daily management. Ito yung sinasabi ko na, oh, tambay-tambay lang sila, meron na. Actually, yung anak nga lang nila yung pinagbabantay nila dyan eh. Parang ganon. Pagka nakita nila na malapit yan sa gusto kong mangyari, possible siyang mangyari, mabilis lang gawin, at hindi ko kailangan maghirap, bibili at bibili yan. Mm. Okay. Ito, indicator lang naman to. Ito lang yung parang pinaka, sino tong mga to, ano yung role nila, ano yung size nung company nila, wala pa tong company. And then, revenue, kung kumikita sila ng ganito kalaki, hindi sila mahirapang bumili. ICP number 2 to. Yan. Tapos, of course, hahanapin nyo kung saan nila ilalagay. Tatanungin nyo din yan. Although bukas natin topic yan. Saan nila ilalagay? Ito. Yan for the salary. Ito yung pang for business owners naman. Ito yung sinasabi ko, Ira, kung bakit kailangan din natin yung case study. Para pagka kinolect natin lahat ng mga bumili, pwede tayo mag-create ng basic na conservative projection guide. Yung parang, sinurvey namin lahat ng mga bumili sa amin, tapos kumita na sila ng ganito, or parang pinagsama-sama namin lahat, tapos kinuha namin yung average. On average, ito yung kinikita nila. Okay. Ito yung dahilan kung bakit sila, ah, hang on, bakit sila gising ng gabi. When I say gising ng gabi, ito yung parang indicator na namumroblema sila. Mm. 'Di ba? Pagka na-stress tayo, let's say for example, ah, kunyari, ito kasi medyo familiar ako sa story ni Vel eh. For example, Vel, 'di ba? Pag malapit na yung bayaran ng tuition, tapos may project, minsan hindi ka nakakatulog ng maaga. Okay, parang isipin mo sa kukunin, ilan yung dapat na sales ko para ma-hit ko yon, ano ba yung quota ko. Ganito din sila. Ito yon, ganito yan.
So kumbaga, pagka dumating sila sa punto na lagi silang nanggising ng gabi, merong inaalala yan. Ito yung mga inaalala nila. Okay, mababa yung kita. Kumbaga, parang ang aga kong gumigising, gabi na kami magsara, lagi ako nakabantay, tapos konti lang kinikita. Mag-iisip yan hanggang gabi. Tapos, kagaya niyan, di ba, meron na namang gera. So, apektado yung sa may gasolina. So ibig sabihin tataas yung mga paninda, tataas yung mga binibili. So tataas yung presyo ng supplier. Kung tataas ang presyo ng supplier, mababa pa rin ang kita mo, may stress ka. May stress. Yes. Parang ako may stress. 'Di ba? So ito 'yon. Tignan nyo, bakit nag-avail ng training si ano? Bakit nag-avail ng training si Era para sa inyo? Kasi meron ding pain. Kasi hindi lang ibig sabihin dahil may pain. Kasi may goal. May goal. Okay. Tapos ito pa yung pain nila. Minsan may mga times na mabagal. Tapos yung ibang competitor nila, parang mas malaki na. Or unpredictable yung income. Or limited lang yung pera nila para mag-expand. Kapag iniisip nila na, ito mga negosyante to. Kapag ka nagpa-renovate kami, kakailanganin namin ng 60 to 100K. Bakit kailangan mo magpa-renovate kung pwede ka magdagdag ng pagkakakitaan na ano, na hindi mo na kailangang ah, mag alam mo 'yon? Kasi Hmm. pag nagpa-renovate kayo, kailan yung balik ng pera? Well, hindi naman bawal. Kumbaga, hindi naman masama magpa-renovate. Pero ang question doon, pag nagpa-renovate sila, kailan yung balik? Eto, pag meron na silang unit, kailan yung balik? Tapos gaano kahirap? Or gaano kadali? Yun. Ito yung mga palatandaan kapag mapapansin nyo na ready na yung mga yan. Kapag ka natitrigger na sila, oh, ang hina kasi ng benta ngayon. May benta pa rin sila, tapos nahinaan sila, ready na yan. O kaya nagtatanong sila, magkano ba kikitain ko? Magkano ROI dyan? Paano ROI dyan? Pag may wifi na sila, of course, kasi pag walang wifi, kahit pa may tindahan sila, wala. Kailangan nilang ano. Ay, quick question pala. Ira, mabilis lang. Meron ba kayong guide na parang tinutulungan nyo ba or meron ba kayong guide para sa mga customer na wala pang wifi? Internet? Oo. Wala pa. Wala pa. Okay. Alam mo, it will be helpful makakatulong palagay ko kapag pwede nyo silang bigyan ng guide. Kunyari, paano mag-apply sa Converge, paano mag-apply sa PLDT, paano mag-apply Ah, sa Globe. Kasi pag wala sila, tapos hindi nyo sila binigyan ng guide, baka tabangan. Sige, sige. Gandang Oh. recommendation. Oh. Pero kung meron, Usually, naano lang namin sila. Pakabit mo na sila internet, pero di namin sila ginaguide. mm, yes. Imagine yung response nila, oh, Era, ganito. Um, Kumbaga, additional help Oo. na rin. Wala pa kayong ano, 'di ba? Wala pa kayong wifi, wala pa kayong internet. Okay. Right now, hindi pa namin kayo pwedeng kabitan kasi wala kayong internet. Pero sa mga kapitbahay ninyo, ano yung malakas sa kanila? PLDT, Wi-Fi, Globe. Ano, yung PLDT. Okay. Bigyan kita ng guide kung paano mag-apply sa PLDT. Okay, ito yung mga i-ready mo. Dito yung office na yan. O kaya kung may mga ano, kung meron silang para mga checklist na pag ni-ready nila yan, madali for them. Ayun, bigay nyo lang sa kanila. At least, hindi na sila yung magre-research, hindi na sila yung mahi-stress kung Oo. paano. Madaling mag-asikaso. Uy, Oo, tapos na ako less din. resistance, no? Yes. Oo. Oo. Tapos, pag bibili na sila, tayo maalala nila kasi tayo yung tumulong sa kanila. Yes. Oo. So, yun lang yung mga pwedeng gawin doon. And then, they're asking for, Ano, meron mga bang bundle? recommendation. So, ito, ibig sabihin yan, ready na yan. Ito, FAQ, ito, sarili ko lang tong gawa. Pero, pwede nyo rin namang kunin yan. Perceived problem. Pagka sinabing perceived problem, ito yung tingin nila na problema. Okay, hindi ibig sabihin na ito yung tama. Yan lang yung tingin nila.
Okay, mahina yung benta, maliit yung tubo, ang daming competition, hindi tumatagal yung customer, wala pa akong pang-expand. Ito yung tingin nilang problema kung bakit hindi pa sila nagkakaroon ng extra income. Tapos, eto tuturo ko naman to sa pinaka-sales natin. Kailangan nating maipamukha sa kanila na ang root cause ay hindi ang root cause ay hindi ito. Kailangan dito natin sila madala. So ano ibig sabihin nun? Pag iniisip nila na, "Di Romel, kasi I think ang problema lang namin, pangit yung pagkaka-layout ng tindahan." Pag yun ang iniisip nilang problema, hindi bibili yan ng piso wifi. Pag iniisip nila, hindi, mahina lang kasi kami sa ano sa pag-upsell hindi bibili yan. Or pag iniisip nila na sobrang inconsistent kasi yung bukas ng tindahan kaya nahirapan kaming kumita, hindi bibili yan. Kasi bakit? Kapag ka sinabing inconsistent yung store hours, edi kailangan lang nilang magbukas ng mas maaga. Ganun lang yon. Hindi, kumbaga, hindi na nila tayo kailangan. Ang gusto natin, madala natin sila dito. Na wala silang mababa yung revenue nila per square meter or hindi nila na monetize yung mga tao nagpupunta sa kanila. Kung tindahan yan, tapos sinabi nila, ang baba kasi nung kita. Pero palagay nyo, bakit medyo mababa yung kita nyo ngayon? Kasi mahina kasi kami mag-upsell o kaya ah, hindi kasi pantay-pantay oras ng bukas namin ng tindahan. Pagka ganun yung sinabi nila, kailangan natin silang madala dito. Okay. Kung ako, sasabihin ko doon, well, okay, naintindihan ko na hindi pantay-pantay oras ng bukas ng tindahan ninyo. Pero na-consider mo ba na probably ang na consider mo ba na baka ang dahilan kung bakit mababa yung kita ninyo kasi wala kayong sistema kung paano pagkakitaan yung mga taong nagpupunta sa inyo kahit na hindi nyo sila bantayan. Actually, yun nga hindi ko alam Okay, so ano na yung paraan nyo ngayon para i-monetize yung mga tumatambay dyan? Since bumili na sila, tumambay na sila dyan, ano yung ginagawa ninyo para ma-monetize sila or para mapabili ninyo nang hindi nyo kailangan bantayan? Yun nga, wala pa Okay. So ngayon, na na babasag natin yung mentality nila na hindi, kailangan lang namin magbukas na mas maaga. Mm. Okay. Kailangan isipin nila, dapat ang takbo ng utak nila, kaya sila hindi kumikita kasi wala tayo. Kaya hindi sila kumikita ng extra kasi wala tayo. Okay. So for now, ito lang muna. Ibibigay ko sa inyo yung access nito para ma-review nyo din siya along the way. And then para lang hindi din maka-brain fry, para hindi masunog din yung mental processing natin. Kasi kapag ka masyado tayo maraming kino-consider at marami tayong inaral ng isang bagsakan, mapapagod yung utak natin. Minsan magsha-shutdown na lang yan sa kalagitnaan. Ibig sabihin, May um, exam ba yan, Romel? wala naman. Wala naman exam. Pero ibig sabihin, usually kasi, kapag ka masyadong mahaba yung training, kasi nagte-train na ako ng sales mula 2021 Pag mahaba yung training ng sales, kadalasan, minsan kalahati pa lang, nagsha-shutdown na yung utak natin. Yung parang, salita ako na salita, tapos wala na palang pumapasok. Ganun. So hanggang dito lang muna tayo. Hanggang dyan lang muna. Sa employees. Yeah, eto. Tapos dito sa employees, eto lang din naman siya. Halos similar siya. What keeps them awake at night ay hindi enough yung salary, hindi enough yung savings, takot silang mag-start ng negosyo. Ayan, wala silang time para mag-active side hustle, tumataas yung cost of living, tapos nakadepende yung kita nila sa isang source of income. Malalaman mo pag ready na yan, pagka sinabi nila, gusto ko na rin, nagko-consider na rin ako ng extra income. Tsaka, pag nagtanong na installment, ay by the way, quick question pala, may installment kayo or wala? One Ano, time. credit card.
Credit card. Okay. Kaya lang, at least meron ding option. Mm. Pag nagtatanong yan, pwede mo mag-start muna ng maliit. Ready na yan. Kaya meron akong savings eh. Ito yung mga tatanungin natin. Tuturuan ko kayo paano magtanong na well, naintindihan namin na na maliit pa yung savings niya right now. Pero kung magtutuloy-tuloy na ganyan na maliit yung savings tapos wala kayong gagawin na bago, do you think makakaipon kayo ng para sa sa college fund ng anak nyo? I mean, okay lang din naman ay tuloy niyo yung ginagawa niyo right now. So, ganun lang siya. Okay. I'll be sending this sa inyo para at least pwede nyo siyang i-review. Ito lang muna yung cover natin for this session para hindi overwhelming. Yeah. So far, may mga question, additional na for follow-up, mga gusto nyong linawin from me? Wala naman po sa Wala po naman sa ngayon, sir. Mhm. Okay. Sige. Yung recording nito, i- i-upload ko din para pwede nyo ring reviewin along the way. Para pwede nyo ding para pwede nyong balik-balikan. Dagdag lang ako, Romel. Yes. Ayun. So, regarding dito sa kanila, Mhm. kailangan maging familiar talaga kayo dito sa mga pain points ng customer natin. Kasi dito at dito iikot yung conversation nyo. So, magbabago tayo ng style na rekta product description, product price agad yung iaano natin. More on, mag-start talaga tayo sa awareness kung nasaan yung reality ng customer natin. Yes. Oh. So, doon na, kumbaga doon na yung art of selling natin. Doon Mm. na papasok yung art of selling. So, magbabago tayo ng style. So, it's a change. Alam ko mahirap. Pero for the improvement naman to. Para Okay? sa ekonomiya. Para sa hindi lang sa akin, para sa Ah, inyo rin, syempre. para sa Tulad ekonomiya. ni Belle, nag-online selling din siya. Mm. Gamit na gamit mo to, hindi lang sa trabaho, pati sa personal na, yun, side business mo. Mm. At saka yung tinuro ko sa inyo about value, ginagamit ko yan pag nagko-consult ako ng mga kliyente. And some of my clients, may mga nagbabayad sa akin ng 10K per session. Tapos yun lang, dinadaan ko lang siya doon. Oh, sige. Okay, pag-usapan natin. Ano ba yung dream outcome nila? Tapos titignan ko dyan kung malapit or malayo yung product nila. Okay, ano yung proof mo kung nadala mo na sila dyan or nagawa mo na? Tapos gaano kabilis or gaano katagal nyo na deliver? Tapos gaano kahirap yan para sa market? Paano natin mapapadali? Kagaya ng kanina, 'di ba, nagsuggest ako kay Ira na bigyan niyo sila ng guidelines kung paano mag-apply sa internet para mabawasan yung effort at sacrifice nila. Most of yung mga nagbabayad sa akin for consulting, like literal na nagpapa-consult kung high value pa yung ino-offer nila, doon ko lang dinadaan. And even sa sales, doon siya dumadaan. Kaya parang ah, in in a nutshell, halos lahat ng conversation natin tutok sa value. Tapos hindi siya nakatutok sa atin. Yung attention wala sa atin, nasa kanila. Hindi nakatutok sa product, no? Oo. Kasi pag nasa product, pag ang siguro ito I'm gonna i-wrap up ko na dito para hindi tayo magtagal. Pagka ang attention ay nasa product at kung anong meron sa atin, ang utak nila, gusto ko ba yan or hindi? Yun yung takbo ng utak nila, gusto ko ba yan or hindi? Kaya ko ba yan or hindi? Yun yung nasa utak nila. Pero kapag ang attention nasa kanila, pag nasa kanila yung attention, o nga no, ito yung sitwasyon ko. O nga no, ito nga pala, ito yung gusto kong mangyari. O nga no, nahirapan ako dito. O nga no, helpful yon. Ngayon, ang decision making nila, gagawin ko na ba ngayon or i-delay ko ulit? Pansinin nyo yung changes ng options from gusto ko ba yan or hindi. Kapag ka gusto or hindi, mababa yung urgency. Pero kapag kailangan ko na yatang gawin ngayon, pag nandun na yung takbo ng utak nila, konting ano na lang yan, konting nudge, konting tulak na lang yan, papasok yan. As long as mahuli natin yon. And then less yung technical. Kasi yung technical,
kung mapapansin ninyo, posted naman na siya sa Facebook eh. Medyo tamad-tamad na lang iba na nakita na kanila o kaya hindi nag-research. Tapos, paano po yung ganito? Ah, usually, as much as possible, gusto nating bawasan yung topics about technical. And then, tutukan natin sila. Yung kumbaga, ah, alam niyo yung, ang pinaka-tools natin dito, sa totoo lang, para siyang flashlight at saka salamin. Flashlight, para lang maiilawan natin kung saan sila insecure, tapos salamin, para sila mismo makakita. Kasi pag sila na insecure sa sitwasyon nila, tapos ang offer natin is makakasolve sa kanila, palagay nyo, hindi nila kukunin yon. Kaya ang pinaka-tool natin in analogy is flashlight tsaka salamin. Ituturo natin gamit yung flashlight na, oh, may ganito kang problem pala. Ah, may ganito ka pala. Tapos, papakita natin sa salamin. Alam niyo yung mga nagbebenta na, uy, ma'am, meron pala kayong blemish sa ganito. Oh. Uy, meron pala kayo dito. Ma'am, meron kaming ointment dyan. 2 days lang tanggal lahat yan. Ayan yung mga style ng mga nagbebenta sa yung mga effective magbenta sa mall. Ay, ma'am, meron pala kayong ganito. Hindi sila yung, ma'am, dami nyo palang hindi sila ganon. Sila yung mga style na ayusan ka nila ng konti. Tapos, meron pala kayong ganito. Tapos, meron pa pala dito. Tsaka yan, tsaka yan. Ma'am, okay lang ba sa inyo kahit madami yung mga blemishes nyo, yung mga peklat na ganyan? Actually, hindi nga. Ilang nga ako eh. Sige, ma'am, meron kaming ganito. Okay, 2 days lang yan tanggal. Tapos, yun kasi na-build yung insecurity nila. Okay, anyway. So, yun lang. Anything else, guys, that you have in mind? So far, wala pa naman, sir. Okay, sige. Okay. So yun muna, i-upload ko din yung recording within the day para ma-send ko sa inyo as soon as possible. Okay, see you guys tomorrow. Ingat-ingat. Bye-bye. Thank you, Romel. Thank you, po, Okay. sir. Thank Thank you you. po.